Ang mga UFO accounts na nalathala sa mga libro ay kadalasang naiuugnay sa hallucinations. Noong April 16, 1651, dalawang babae mula sa England ang nakakita ng paglalaban ng dalawang army sa kalangitan. Nung patapos ng gera, ayon sa report, dalawang asul na anghel ang lumitaw. Ang mga mukha nito ay parabang kuwago. Nakakapagtaka ito dahil hindi normal na makakita ng anghel o hindi naman kaya dalawang army na naglalabanan sa alapaap. May mga reports din noon na patungkol sa isang humanoid creature kung saan ang mga nilalang ay nakatira sa kuweba, sa mga tubig o hindi naman kaya hindi nakikita ng normal na mata. Ayon sa mga reports, may mga maliliit at mayroong matatangkad at mayroon silang mga kapangyarihan. Kadalasan kumukuha ng mga bata o matandang nalalapit sa kanilang lugar. Ang mga nilalang na ito ay madaling magalit kaya noon hindi binabanggit ang kanilang pangalan dahil sa takot. Ang mga tradisyonal na Anglo-Saxon ay tinatawag mga ito na elves o fairies. Noong 1947, ang writer si Jacques Vallée ay iniugnay ang mga fairies sa mga encounters patungkol sa UFO humanoid creatures. Subalit ang issue dito ay kailangan maniwala ka muna sa fairies at i-disregard ang pagkakaiba ng fairies sa UFO. Hindi na ibang aliens kung tutusin. I mean, noon pa man may mga bagay na mahirap para gawin ng isang tao. Katulad ng mga archaeological monuments, kagaya ng Stonehenge, Great Pyramid, at Nazca Plains. Mayroon din mga cave drawings ng mga sinaunang tao. Noong 1960 at 1970 naman, ang mga bagong manunulat katulad ni Erich von Däniken ng Switzerland ay biyan sa ganitong ancient astronauts. Sa panahon ngayon, marami ng UFO researchers at ang mga nasabang report ay nire-reject ang mga ito dahil wala namang ebidensya na ang mga ito ay gawa talaga ng UFO o tinulungan ng UFO. Gayunpaman, ang libro ni Däniken ang nag-iwan ng matinding impact sa mga UFO readers. Noong 793 Anno Domini, ang Anglo-Saxon Chronicle ay nag-report na nakakita sila ng mga umaapoy na dragon na lumilipad sa kalangitan. 1,000 taon matapos nito, 1762, may report na nakakita ng twisting serpent sa Devonshire. Sa pagitan ng 1850 at 1860 sa Nebraska, ang mga lokal ay nakakita ng isang bagay na lumiliwanag at parang ahas. Ayon sa mga witness, gabi noon at nag-aayos sila ng mga bakal na makakita sila ng isang bagay na lumilipad. Wala itong pakpak o gulong. Ayon pa sa kanila, may ilaw ito at ang katawan ay katulad ng kaliskis ng isang ahas. April 1868, ang Chilean newspaper ay nag-report ng isang sighting patungkol sa isang ahas sa ulap. Ayon sa witness, nakita nila maliliwanag ng kaliskis nito at mayroong metal na tunog habang lumilipad ito papalayo. Ang lexicographer at linguist na si J.H. Murray ay naglalakad sa Oxford University campus isang gabi ng August 31, 1895 nang may makita siyang isang maliwanag na bagay na lumitaw mula sa puno. Ayon pa sa kanya, nung unang tingin niya dito, halos katulad ito ng isang bulalakaw. Pero sobrang bagal nitong gumalaw at hindi naman pumuputok ito. Nagtago din si Murray sa isang sulok ng building habang pinapanood ang bagay na yun. Pumunta ito ng silangang bahagi hanggang sa unti-unti nang nawala. Matapos ang 20 minuto, 2 tao rin ang nakakita ng parehas na pangyayari at tinawag nila itong Quarter of the Heavens. Tumagal ito ng 5 minuto. Noong June 1873 naman, ang mga magsasaka malapit sa Bonham, Texas ang nakakita ng napakalaking ahas sa ulap. Ayon sa kanila, kasing laki ito ng telegraph pole at may kulay na stripe yellow. Ang nilalang o bagay ay lumulutang sa ulap at gumagalaw talagang isang ahas. July 6, 1873, ang New York Times ay nag-publish at nagsabi ito na very worst case ng delirium. Quote,
a strange and remarkable phenomenon was observed at sunrise yesterday morning. When the disk of the sun was about halfway above the horizon, the form of a huge serpent, apparently perfect in form, was plainly seen encircling it and was visible for some moments." End quote. Ayon sa report, isang cylindrical object ang nakita sa kalangitan at mayroon itong malalaking pakpak. Ang airships ay nakita sa Oakland, California alas 8 ng gabi noong November 26. Dagdag ng isang witness, para itong malaking sigarilyo at ang katawan nito ay may haba na 100 feet at sa dulo ay may tatsulok na buntot. Ang katawan ng nasabing airships ay hango sa aluminum, kaya naging kulay itim ito noong na-expose sa hangin at panahon. Noong December 1, 1896 sa California, maraming witness, marami in terms na libo ang nag-report ng kaparehas na airship. Nakita ng mga ito sa kalagitnaan ng umaga sa bayan ng Sacramento at San Francisco. Sa Nebraska naman, February 1897, may mga grupo ng tao na nagpe-prayer meeting nang bigla silang makakita ng liwanag. Pagtingin nila sa kalangitan, isang bagay na hugis at sulok. Subalit ang kalangitan ay puno rin ng bituin, mga planeta, bulalakaw, weather balloons at eroplano. Kaya hindi imposibleng ang iba sa mga ito ay napapagkamalang airships. Ang talaga nagpalaganap ng UFO phenomena ay ang newspaper. Sa katunayan, ang mga iba dito gumagawa pa ng storya para lamang mas ma-feature sila at mas lumaki ang kita. May mga report na airships daw ang nag-crash sa Texas, mga kakaibang nilalang na lumilipad sa Kansas, mga airships na bumababa sa Michigan at marami pang iba. Ito din ang nag-fuel sa mga tao na alamin ng UFO. We all know by now kung bakit flying saucer ang tawag sa kanila, kahit na may mga sightings na hindi naman saucer shape, may cigar shape, triangular shape at iba pa. Noong 1940, ang Air Force investigators ay tinawag ang mga ito ng unidentified flying objects. Mas sinanggap ito dahil nga merong mga reports na hindi naman saucer ang nakita, kagaya ng cigar shape, triangular shape, V-shapes o hindi naman kaya mga sky serpents. Ang airship waves noon o airship sightings ay talagang sumabog ng taong 1896 hanggang 1897. Subalit ang karamihan dito ay one-time occurrence lamang at paunti-unti ring nawala sa memorya ng publiko. Pero merong isang tao na kinumpal ito at siya nga ang kauna-unahang UFOlogist. Pinanganak sa New York, si Charles Fort ay isang newspaper reporter bago pa dumating ang edad na 20. Si Fort ay laging nasa silid-aklatan kung saan ito ay nagbabasa at naghahanap ng magpapaspark sa kanyang interes. At dito nga, nakita niya ang mga reports patungkol sa kakaibang pangyayari dito sa ating mundo. Mga reports na kakaibang bagay na lumilipad sa kalangitan. Si Fort ay nag-release ng 3 libro, Book of the Damned noong 1919, New Lands noong 1923 at Law noong 1931. Lahat ng ito may kinalaman sa UFO. Mahilig bumuo si Fort ng mga hypothesis para maipaliwanag ang kanyang mga sinulat. Kahit sinubukang ipinaliwanag ni Fort ang kanyang data, karamihan sa mga scientists noon ay hindi ina-acknowledge na ang mundo ay punong-puno ng misteryo na hindi umaakma para sa kanilang teorya. Sabi nga ni Fort, "Science of today, superstitions of tomorrow. Science of tomorrow, superstitions of today."